So yun, ito yung lakbayan. Tuturuan ko kayong bago kayo bumili ng smart lock. Oh, anong dapat yung munang gawin bago kayo bumili ng smart lock? Dialogue daw. Yun, so ang gagawin natin muna, i-check nyo yung pinto. Yung width niya muna, yan, na kanyang lapad. Then yung height, yan. Mula taas hanggang baba. Yan. Sunod nyo yung kanyang thickness. Sa thickness, kailangan meron tayong 40 cm na standard. Ito yung 40 cm niya. So, yan kasi pag bumili kayo ng smart lock, hinihingi muna yun ng mga pagbibilan nyo tulad ng Wilcon, Ace Hardware, o kaya sa online para makita nila kung ano bang lapad ng pinto nyo. Then yung taas. Para kasi meron kasi mga door smart lock na pwede siya mga matataas sa pinto. Ayan, matataas sa pinto, pwede siya doon. Yung mga makakapal na pinto. So meron kasi mga smart lock na hindi niya kaya yung heavy yung bigat ng pinto. So may mga ganun kasing smart lock. Sunod yung kanyang back set. Yung kanyang box set, yun yung naman yung mga yun yung mga design na pinto. Kasi depende yun sa mga pinto eh. May mga design yun. Then sunod natin yung mga disalign. Mga disalign. Kailangan sakto dapat yung pinto. Yan. Yan. Yung mga disalign, kailangan hindi siya disalign. Kailangan yung papayas yun kung siya yung disalign. Yan. So yun, meron akong smart lock dito. Yan. Meron akong smart lock dito. Ilalagay natin siya dito ulit. Sige, Dudes, kunin mo, Dudes. I-install natin siya, Dudes. Yan. Yan. Sa likod, tsaka sa harap. Yan. Tapos, so dapat tama natin pag-install para maiwasan natin agad yung pagkasira ng smart lock natin kasi kahit anong brand yan, China man yan or branded. Basta mali ang pag-install, hindi rin yan tatagal. Pwede kasi masira ang mga mechanism yan. So itong kanyang wire, papasin yung kanyang wire, kailangan hindi siya pwedeng maipit or matamaan ng tornilyo. So yan, good. Sunod natin ito, kanyang back. Lagyan natin goods. Lagyan natin. Yan kanyang wire. Ikukunik lang yan siya. Yan. So, yan, nakita natin. Nakakunik na siya. Pasok natin sa may butas. Ito. Pasok mo ito goods. Para hindi siya naiipit. Yan. So yun, dapat talaga mag-aano tayo ng mga installer na kaya nilang install kahit anong smart lock. So yun, dito ay tututok mo dito. So yun. After yung na-fix yung kanyang mga wire, pwede nyo na siyang i-fix. Para may idea rin kayo, para makita nyo rin yung installer kung tama kanyang ginagawa. Yan. So, testing natin. Dapat, pag nilever down natin to, sasama to kanyang latch. So, yun. Sasama siya. Hindi siya. Yan ang lock niya. Sasama siya. Then, ito kanyang lock. Yan. Lever down. Up nyo lang. Lever down. Ayan ang kanyang lock. Itatas siya. Tapos, ibababa lang to. So, yun. Ituturo ko pa sa inyo. Dapat, pag once na inano nyo siya, i-nut yung mga deadbolt niya, dapat ganyan dapat siya. So, dapat lahat nakalutang yan. Hindi siya po pwedeng yung pigil siya. Kailangan yung pigil siya na ganyan. Yung presado siya, dapat hindi siya presado. Dapat yung lalim nito
Tama. Tama dapat ang lalim niyan. Yan. Sa mga installer, yan. Dapat tama yung lalim niyan. Dapat to talaga lahat to. Pag once na inangat natin, dapat talaga lahat yan lalabas. Hindi yung kalahati lang. Kailangan dapat yung lalim nito tugma. So may speed bit, yung speed bit nun, yung dulo nun, yun yung dulo ng speed bit na yun, yun yung kasya rito, hanggang dito yun siya. Yung dulo ng speed bit na yun. Yan. Yan siya. Ito yung privacy. Kumbaga dagdag security to. Dagdag security niya. So mamaya, i-demo, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Gumagana na siya. Okay. So yun, natapos na natin siyang ibalik, iligay ulit. So yan ang kanyang lock. Yan, lock siya. So naka-registered ako rito as a fingerprint. Yan. So yun. Meron pa siyang isang access, itong RFID. Yan. Meron din siyang susi. So yun, pag itong susi naman, pag naubos siya ng battery, hindi ka nakapag-palit ng battery, meron lang siyang indicator sa apps. May apps to siya. May indicator to doon. Pwede nyo siyang i-charge. So, matigas lang ito. Ayan. Ito kaya yung susi. Multi-dudes, lapit konti. Ayan. Nakalock siya. Halimbawa, share natin siya. Open siya. So, wala namang problema yun. Kung hindi nyo man dala yung susi, syempre hindi natin siya laging dala na. Wala namang problema yun dahil meron naman siyang Type-C port. Halimbawa, kung maubusan siya. Yan. Hindi ka napagpalit ng battery. Meron naman siyang Type-C port, emergency port, Type-C, power bank. Kailangan nyo ng power bank. Then, yung connector niya, kukulit nyo lang dyan. So, yun yung gagawin nyo. Tapos meron din siyang mga passcode. So, yun, passcode. Meron siyang passcode. Pwede siyang gawan. So, yun, hindi siya gagana kung hindi siya naka-registered na passcode, hindi siya gagana. So, ito yung natin. So, tatanong, itong brand na aking pinabit. Yan, yung brand niya. Look. Yan. Sasabihin ko sa inyo. Yan, lock na yan siya. Lock. So yun, sa mga may gusto pang malaman, comment below lang kayo sa baba. Kung meron kayong mga tanong, comment below lang sa baba. At gagawa natin ng video. Thank you! So yun, kung meron kayong mga tanong, comment lang kayo sa baba para magawa natin sila ng video. Kung meron kayong gusto pang malaman bago na bumili ng smart lock, gagawa natin sila ng video. So yun, comment lang kayo and sa baba, then huwag nyo na kalimutan subscribe. Thank you everyone!